تو میدون آتیش زدن. Tinangkang patayin ng rehimeng Iranian ang revolusyon sa pagputol ng internet, pero bumaliktad ito sa kanila. Sa halip na maghiwa-hiwalay, lumawak pa ang mga protesta at naging isang pambansang pag-aaklas na ngayon ay umabot na sa mga kuta ng IRGC. Bumagsak na ang bayan ni kataas-taasang pinuno Khamenei. Ang nagdaang gabi sa Iran ay makasaysayan dahil umatras ang seguridad matapos sunugin ng mga nagpoprotesta sa Mossad ang mga sasakyan ng pulisya sa sentro ng lungsod. Ngunit hindi doon natapos ang pagbagsak. May mga ulat kami na ang estratehikong daungan ng Bandar Abbas ay nasakop na ng mga sibilyan na nagputol sa isang mahalagang daluyan ng ekonomiya. Ngunit may madilim na katotohanan dito. Habang nawawala ang internet, dumarami ang namamatay. Kaya narito ang detalye ng pinakamadugong gabi hanggang ngayon. Narito ang isang nakakagulat na eksena kagabi. Isang nagpoprotesta sa kotse ang sumalpok sa grupo ng security. Panoorin ito. Mas lalala pa ang ganitong sagupaan matapos patayin ng rehimen ang internet. Plano ng gobyerno na putulin ang komunikasyon at dagdagan ang kalupitan hanggang umuwi ang nagpoprotesta. Pero hindi ito nangyari. Ang mga puwersa ng seguridad ay napilitang umatras sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa, ang Mahat. Ngayon, kakaunti na lang ang gusaling binabantayan nila at wala silang magawa sa mga nagpoprotestang nagsusunog ng sasakyan ng pulis sa sentro ng lungsod. Isa itong napakalaking simbolikong tagumpay dahil dito ipinanganak at lumaki si Khomeini. Ang banal na lungsod ay dating matibay na teritoryo ng rehimen. Pero kagabi, sumabog ito. Libo-libo ang nagprotesta sa kalsada, sumisigaw ng kamatayan sa diktador, at pinalayas ang mga puwersa ng IRG sa ilang lugar. Sa buong bansa, kagabi ay malaking gabi. Ikalabindalawang araw na ng protesta noong Enero 8 at kumalat na ang mga nagpoprotesta sa 100 at 53 lungsod at bayan sa kabisera ng Tehran. Ang mga nagpoprotesta ay nakarating ng ilang daang metro mula sa IRGC Command Center. Malapit sa pangunahing plaza, ito ang punong tanggapan ng IRGC sa pangunahing lungsod, isang mahigpit na binabantayang lugar. May ilan ding mga nagpoprotesta na sinunog ang isang memorial plaque na nagbibigay pugay sa dating Commander Qasem Soleimani. Pakiramdam ko nahihirapan siya sa mga protesta dahil sa bawat lungsod, tinatarget ng tao ang mga monumentong itinayo para sa kanya. Hindi ko ito lubos maintindihan. Dahil ba ito sa walang ibang simbolo ng rehimen na makitang target ng protesta o talagang galit sila sa taong ito? Kung ikaw ay Iranian, pwede mo bang sabihin sa amin sa komento? At alam nyo rin, hindi pabor ang YouTube sa mga video na nagbibigay ng update tungkol sa mga protesta. Kaya kung maaari niyong suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel sa ibaba, malaking bagay po iyon para sa amin. Ngayon, tutok tayo sa baybayin kung saan nasakop na ng mga nagpoprotesta ang mahalagang lungsod daungan na Bandar Abbas. Ang lungsod na ito ay isa sa pinaka-estratehikong lungsod ng daungan ng Iran sa Persian Gulf at napakahalaga nito sa ekonomiya ng Iran at sa pag-export ng langis. Nasa kamay na ngayon ng mga galit na sibilyan na di kontento sa gobyerno ang sitwasyon. Sa ilang lugar, may mga sumisigaw para kay Trump. Pakinggan ninyo. Hi, Mr. Trump. Here is Mashhad City. Sinasabi ko sa aking mga anak, sa aking mga kababayan, pakiusap, tulungan ninyo ang aking mga kababayan. Please, head to resolve. Pumunta ka sa Iran, baby Netanyahu, pakiusap, pumunta ka sa Iran. Pakiusap, tulungan ninyo ang mga Iranian. Sinasabi ko sa aking mga anak at kababayan, tumulong kayo. Oh, hulaan mo! Si Pangulong Trump ay nasa isang tawag sa radyo kahapon at nagbigay siya ng pahayag tungkol sa nangyayari sa Iran. Kaya pakinggan mo ito. Paano naman ang Iran? Layunin ba sa Iran ang pagbagsak ng 47 taong tiraniya na iyon? Well, ayokong sabihin pero sasabihin ko sa iyo na hindi sila maganda ang kalagayan. Alam mo naman siguro, mas alam mo pa kaysa sa iba, talagang hindi maganda ang lagay nila. Sinabi ko sa kanila na kapag nagsimula silang pumatay ng tao tuwing may kaguluhan, tatamaan namin sila ng matindi.
Ngayon, 12 ng tao ang patay. Alam kong di ka naglalagay ng pulang linya pero naiparating mo na ba hanggang saan ang pasensya mo? May mga napatay na dahil sa crowd control issues at iba pa. Binabantayan namin ito. Ang dami talagang tao ron. Nagkaroon ng 3 stampede na may namatay at hindi ako sigurado kung may dapat sisihin doon. Pero alam nila at sinabi na sa kanila ng mariin, mas mariin pa kaysa sa pakikipag-usap ko sa iyo ngayon na kapag ginawa nila yon, kailangan nilang managot, impyerno ang kapalit. Ngayon, gusto ko lang linawin. Kasi may mga ulat na nagsasabing humigit kumulang 40 katao na ang namatay sa Iran sa ngayon. Kasama sa bilang na ito ang ilang tauhan ng IRGC. Pero ang karamihan sa mga namatay ay mga nagpoprotesta. At nangyari ito dahil sa kalupitan ng mga puwersa ng rehimen. Kaya sa tingin ko, hindi patas na sabihing lahat ng namatay ay dahil lang sa stampede. Sige, susunod, nagbigay ng mensahe si Pangulong Trump sa mga Iranian na nagpoprotesta at nalalagay sa panganib. Pakinggan natin. May mensahe po ba kayo para sa mga tao ng Iran, Pangulong Trump? Ang masasabi ko lang ay dapat kayong maging matatag para sa kalayaan. Wala nang hihigit pa sa kalayaan. Matatapang kayong mga tao, nakakalungkot ang nangyari sa inyong bansa. Ang inyong bansa ay isang dakilang bansa noon. Naalala ko nung bata pa akong real estate developer, may mga kaibigan akong naging matagumpay sa Iran at nagtayo ng mga gusali doon. Nakatayo pa rin ang mga yon kahit papaano pero nakatayo pa rin. Nakikita ko ang mga larawan ng mga yon. Mga apartment at naging matagumpay sila sa Iran pero pumanaw na sila. Sila ay napakamatagumpay na mga developer, magagaling silang tao. Karamihan ay mga developer mula New York pero pumunta sila sa Iran at gumawa sila ng magagandang proyekto doon. At naalala ko na sinasabi nila, magagaling ang mga tao, maganda ang buong lugar, napakaganda ng merkado noon. At ngayon, tingnan mo, ano na ang nangyari? Malinaw na malaking gabi iyon dahil milyon-milyong Iranian ang nagmarcha para sa kanilang kalayaan. Tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo ngayon. Nagkaroon ng internet blackout kaya kulang pa ang detalye base sa impormasyong meron tayo. Ito na ang pinakamalaking protesta laban sa Islamic Republic sa loob ng kanilang 47 taong kasaysayan. Sa buong bansa, milyon-milyong tao ang lumahok. Isa sa pinakamalaking demonstrasyon ay naganap sa Mahat, bayan ni Khomeini at mahigpit na kontrolado ng kanyang mga tauhan. Lumawak ang protesta sa Tehran. Umabot pati sa mayayamang kapitbahayan. Sumali ang mga driver sa tuloy-tuloy na pagbusina. Habang nagwelga, ang mga negosyante sa bazar sa halos 50 lungsod sa bansa. Nagprotesta rin ang mga estudyante sa 36 na universidad. Lantaran silang sumigaw ng mga slogan laban sa rehimen. Ayon sa grupong pangkarapatang pantao ng Iran, hindi bababa sa 45 nagpoprotesta kabilang ang 8 bata ang napatay at daan-daan ang nasugatan. Kahapon, 13 ang namatay kaya isa ito sa pinakamadugong araw ngayon. Ang media ng Estado ng Iran, kahit napilitang kilalanin ang kaguluhan, ay nagtutulak ng kwento na maliit lang ang mga tao at binibigyang diin ang di umano'y mga pag-atake sa mga puwersa ng seguridad. Pattern na binanggit ng analysts bilang posibleng senyales ng paparating na mas matinding panunupil. Ang social media, lalo na ang Instagram, ay nagpakita ng kakaibang pampublikong koordinasyon at pagkakaisa bago pa ang mga protesta. Maagang inanunsyo ang pagsasara, emosyonal na pamamaalam, at matibay na suporta kahit mula sa mga di makadalo. Inaasahang magpapatuloy ang mga protesta, lalo na bukas. Nakasalalay ang tagumpay ng kilusan sa kakayahan ng publiko na pahinain ang mapanupil na aparato ng Islamic Republic. Sa ngayon, hindi pa ganap na inilalabas ng rehimen ang buong lakas ng pamimilit. Bagkus ay umaasa sa malawakang pag-aresto at pananakit. Kung lumampas sa seguridad at institusyon ng Estado ang mga protesta, maaaring gumamit ang rehimen ng malawak at nakamamatay na karahasan. Mahalaga ang papel ng Israel at Estados Unidos sa tagumpay ng protesta. Kagabi, may ulat na nagpaputok ng baril ang mga puwersa ng seguridad sa ilang lungsod. Ngunit malayo pa rin ito sa inaasahan ng mga tao. Pero mahalagang tandaan na patuloy pa rin ang internet lockdown. At isa itong nakakabahalang senyales. May nakita tayong ilang video mula sa kabisera ng Tehran kung saan naririnig ang putok ng baril habang nagmamartsa ang mga nagpoprotesta sa mga kalsada. At dahil sa mga ulat na ganito, mukhang talagang isinasara ng Iran ang sarili nito sa labas ng mundo. May mga ulat tayong nakita na ang mga flight mula Turkey ay hindi makalapag sa Tehran.
kaya kinailangan nilang bumalik sa Istanbul. At ganoon din ang nangyari sa mga flight mula sa ibang bansa. Ngayon, malamang na ito ay dahil sa pagkawala ng kuryente na ipinatutupad ng gobyerno para pigilan ang protesta. Pero maari rin itong dahil sa ibang dahilan. Sinabi ko ito dahil may ilang matataas na opisyal ng Iran na pinaalis ang kanilang pamilya sa bansa. Hindi ko alam kung mabuti o masamang balita ito para sa mga nagpoprotesta. Ayon sa dayuhang media ng Lebanon, hindi lang seremonyal ang pagbisita ng Iranian Foreign Minister sa Beirut. Pagdating niya, kasama ang kanyang pamilya. Naglalakbay siya kasama ang kanyang asawa, anak na babae, at mga anak na lalaki. At ayon sa ulat, inaasahan na siya at ang kanyang pamilya ay mananatili sa Lebanon ng hindi tinukoy na panahon. Nakakatawa ngayong nagdala ang kalihim ng ugnayang panlabas ng delegasyong pang-ekonomiya sa Lebanon. Kasabay nito, nagpoprotesta ang mga Iranian laban sa mga patakarang pang-ekonomiya ng kanyang gobyerno. Ayon kay United States kalihim ng pananalapi Scott Bessent, inanunsyo niyang ang ekonomiya ng Iran ay nasa bingit na. Sabi pa niya, dating masagana at mataas ang pamumuhay sa Iran. Pero ngayon ay unti-unti na itong bumabagsak. Naglabas ng pahayag si Vice President Joseph David Vance tungkol sa Iran. Sa tingin ko, ito ang unang beses mula nang magsimula ang mga protesta. Baka nagkamali ako, pero pakinggan natin ang pahayag ukol sa Iran. Nakikita natin ang mga protesta sa Iran nitong mga araw na ito. Ang mga lungsod ay humihingi ng tulong mula sa United States at Israel at pinapangalanan pa ang mga kalye sa lungsod sa pangalan ni Pangulong Trump. Mukhang bihira ang ganitong pagkakataon. Sasamahan ba ng Estados Unidos ang mga mamamayan ng Iran? At kung magpasya ang Israel na umatake muli ang mga nuclear sites sa Iran, inaasahan bang makikilahok ang United States? Tingnan mo, tiyak na sinusuportahan namin ang sinumang nakikilahok sa mapayapang protesta, sinumang sumusubok na gamitin ang kanilang karapatan sa malayang pagsasama at marinig ang kanilang boses. Malinaw na maraming problema ang rehimen ng Iran. At gaya ng sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos, ang pinakamatalinong bagay na dapat nilang ginawa. Totoo ito, 2 buwan na ang nakalipas. Totoo pa rin ito ngayon. Ngayon, so kailangan nilang magsagawa ng totoong negotiation sa Estados Unidos tungkol sa aming mga kailangan hinggil sa kanilang nuclear program. Pahihintulutan ko ang Pangulo na magsalita tungkol sa mga susunod na hakbang. Tiyak na sinusuportahan namin ang lahat, lalo na ang mga Iranian, sa kanilang pakikibaka para sa karapatan. Yan lang ang meron ako para sa inyo ngayon. Ako si Sam, at magkikita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng mga video na ganito, kung saan nagpapakita tayo ng maraming drone strike, kahit na walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 ang na-demonetize ayon sa YouTube. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na hinaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang sariling plataforma, Basics Insider, na ginawa namin mula umpisa para walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming inilalagay ng mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili, kahit na hindi masaya ang mga advertiser sa mga nilalaman namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming uncensored videos at bonus content na hindi namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o iscan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.